So, yun. Hello again. Dito naman tayo sa Python function loop and conditionals problem. So, may tatlo tayong program dito na kailangan i-explain. Yan. So, ito yung within midterm lab 1 and 2 na. The first one is even and odd counter. So, sabi dito function to create check even na. So, ito yung gagamitin natin define function. No? So, write program.as user to enter 5 numbers, use the function check even num and num to determine if each number is even or odd. Count and display how many are even and how many are odd. Hint, use a loop condition 2 divisible by 0 or divisible by 2. So dito, gumamit nga tayo ng define function na check even, odd, and ito yung condition niya. If num is divide by 2 or ito yung divisible, if divisible ba siya, print if divisible by 2, print even number, then return even number, else print odd number, return odd number. Itong return function na to, ito yung bibigay ng pag-count niya dito, no? So, for example, meron tayo niyan. Pakita ko sa inyo yung output. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Sabi kasi mag-ask daw kay user ng 5 times or mag-enter tayo ng 5 times na number. Pakita mo dito. 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd. And ito yung pinaka-summarize niya. No? Ito yung total ng even and total of odd. So, alisin natin itong return. I-print lang natin siya. No? I-print lang natin. Tingnan niyo yung differences. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, magkakaiba naman yung lumalabas. May odd, may even, may odd, even, and odd. But dito, makita nyo naman na hindi nag-count yung even numbers o hindi odd. Ginawa niya, binilang niya to lahat as odd. So, ayun yung value ng return function. I-return niya yung value ng lumabas dun sa input. That's dito for basic syntax na to for number in range. So, dito mag-a-ask lang tayo ng 5 beses. Yan. Mag-a-ask tayo 5 beses ng number. Then, ito yung pinaka-result. And then, if result is equal to even count, no? Plus 1. Kasi naka-initialize tayo dito ng equivalent to 0. So, if may even dyan, mag plus 1 lang, magiging 1, 2, 3, ganyan. So, pwede natin 0 as default. Same with count, ay add. Same with add. Makita niyo dito na plus 1 lang din. No? Kapag hindi niya nakitang even. And, dito makita niyo lang din, ipiprint niya yung dalawa, total even and total odd. So, tapos na tayo dito sa problem 1. Dito tayo sa problem 2. Function to create ng find factorial. Tapos, ito yung ano niya, parameter na n. Ito yung parameter which is n. So, dito. Ito, example output, enter 5 numbers factorial. Use a loop to multiply numbers from 1 to n. Dito, gumamit tayo ng find factorial as define function. Find. Tapos ito, nag-initialize tayo ng variable which is in short for factorial is equal to 1.
Tapos ito yung loop niya. For I in range 1. No, 1. N plus 1. So, yung parameter magdadagdag lang siya. Kasi gagawin ng ano dito, fact is equal to fact times I. So, every time na ayun, kunyari may nilagay dito si user na number, which is 5. Yan. If you are wondering, in math, meron tayong factorial na tinatawag. Ang nangyari dito sa loob na to, nag-print siya, ay nag-calculation ito, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Now, ay lima ba? Yan. So, 5 beses siya ay times pala. Times. Sorry guys, sorry. Yan. 5 times. Yan. So, ganyan yun siya nangyari. 5 times 5 times 5 times 5 is equal to 120. Which is ito yung dapat lumabas yung example output na tumama tayo. Yan. And lastly is the simple discount system. In here, sabi, write a program that asks for the total amount of a purchase. Use the function get discount parameter amount to compute and return the final price. The given function should give 10% discount if amount is greater than 1,000, otherwise no discount. Dito, nag-declare na tayo ng define function as this get discount, then the parameter is amount. Dito, if tinawag natin sa parameter amount is greater than 1,000, discount is equal to total times 0.10. This 0.10 is the 10% discount. No? Amount is equal to amount minus discount. So, si discount now, ay si amount, imamayad siya natin ng discount. Ayan. Dito, sabi, ganito dapat daw yung example format, which is 13.0. Dito, gumawa tayo ng float para malaman, ay para magkaroon tayo ng decimal places sa ating output. Ira natin siya. Dito sabi, enter total amount. Dito, kasabi, 1.5. Then, ito. Yan, makita mo dito na 1,350 kasi nag 10% discount siya. Yan. Try naman natin itong na-discount. So, paano ba siya papalabasin? Ang sabi, if amount is greater than 1,000, bigyan daw natin discount. Pero if that case na less than siya, sample 500. Yan. No discount. Discounted naman. Wala. No. Kasi, hindi siya nagkaroon ng discount kasi it is less than 1,000. So, yun lang sa ating midterm lab 1 and 2. Thank you.